Sa maliit na bayan ng General Santos sa Pilipinas noong 1971, ang 12 taong gulang na si Manny Pacquiao ay naglakad ng walang sapin sa maalikabok na mga kalye habang kumakalam ang tiyan dahil sa gutom. Pinasandan niya ang bigat ng pagtulong sa kanyang pamilya na mabuhay, ang pagtitinda ng tinapay sa mga kalye simula pa noong madaling araw. Pinarusahan ng anak ang kanyang kayumangging balat habang pinapanood ang ibang mga batang pumapasok sa paaralang munisipal na may malinis na uniforme at mga lunchbox, isang luho na hindi kayang bayaran ng kanyang pamilya. Napansin ni Guro Legaya Mendoza, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may itim na buhok na laging nakatali sa simpleng bon, ang batang si Manny na nakatayo sa harap ng gate ng paaralan araw-araw. Nakikita ng kanyang maasikaso na guro ang kislap ng kuryosidad sa mga mata ng batang lalaki, ngunit nakilala rin ang malinaw na mga palatandaan ng malnutrisyon sa kanyang payat na katawan. Matapos ang mga taon ng pagtuturo sa isa sa pinakamahihirap na rehiyon sa Pilipinas, nakasanayan na ni Legaya ang paghahanda ng karagdagang pagkain para sa mga estudyanteng nangangailangan. Isang napakahirap na umaga nang nahadlangan ng malakas na ulan ang pagtitinda ni Manny, tinawag siya ni Guro Legaya sa bakuran ng paaralan. Nang walang nakakahiya na tanong, inalok niya sa bata ang isang mainit na plato ng kanin na may chicken, adobo, isang tipikal na ulam na Pilipino na dinadala niya araw-araw sa isang ekstrang baon. Ang amoy ng lutong bahay na pagkain ay nagpaiyak sa mga mata ni Manny habang sumakit ang kanyang tiyan sa gutom. Ang engkwentrong ito ay naging isang tahimik na ritual sa pagitan ng guro at ng batang nagtitinda ng tinapay. Araw-araw, hinihintay ni Lega na matapos ni Manny ang kanyang mga benta sa umaga upang ibahagi ang kanyang dagdag na pagkain, hindi kailanman binabanggit ang kanyang kitang-kitang kahirapan o pinaparamdam sa bata na siya ay isang bagay na pinaglilingkuran. Sa mga kainan na ito, nagkukwento siya tungkol sa mga dakilang Pilipino na nakayanan ng mga kahirapan, nagtatanim ng mga binhi ng ambisyon at determinasyon sa nagugutom na batang isipan. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ni Legaya ang pagtuturo kay Manny ng pangunahing matematika. Tinutulungan siyang kalkulahin ang kanyang pera at magpalit ng tama. Hindi niya namamalayan. Pinapakain niya hindi lamang ang katawan ng bata, kundi pati na rin ang isip at espiritu nito, binibigyan ito ng mga kagamitang kailangan upang mangarap lampas sa maalikabok na mga kalye ng General Santos. Ang walang pag-imbot na kabaitan ni Lega ay isang bagay na hindi malilimutan ni Manny kahit na mga taon ng pakikibaka at determinasyon ang nagdala sa kanya palayo sa paaralang iyon. 20 taon na ang lumipas mula noong mga araw na iyon ng kagutuman sa mga kalye ng General Santos. Si Manny Pacquiao, na kilala ngayon sa buong mundo bilang Pacman, ay naging isang buhay na alamat ng boxing. Nasakop ang mga titulo sa 8 magkakaibang kategorya ng timbang. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na boksinggero sa lahat ng panahon. Ang mga guwantes na dating nagpoprotekta sa kanyang mga kamay upang magbenta ng tinapay ay nagkakahalaga na ngayon ng milyon-milyong dolyar sa mga kontrata ng sponsorship. Ang mga poster na may mukha niya ay makikita sa Maynila, New York, Las Vegas, at halos bawat pangunahing lungsod sa mundo. Ang bawat suntok na ibinabato ni Manny sa loob ng singsing ay ipinagdiwang bilang isang pambansang tagumpay sa Pilipinas, kung saan ang mga mahihirap na batang tulad niya ay pinapangarap na sumunod sa kanyang mga yapak. Ang kanyang kwento ng pagdaig sa kahirapan ay isinalaysay sa mga libro, dokumentaryo, at pelikula na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao na maniwala na ang kahirapan ay hindi isang di maiiwasang tadhana. Sa kanyang marangyang mansyon sa Maynila, na napapalibutan ng mga tropeo at sinturon ng kampiyon, binuklat ni Manny ang isang lumang album ng mga litratong naninilaw na dahil sa panahon. Sa mga kupas na imahe, isa ang partikular na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang anino ng isang babaeng may buwan sa tabi ng isang simpleng gate ng paaralan. Ang alaala ni Gurong Liga at ang kanyang mga gawa ng kabaitan ay hindi kailanman nawala sa kanyang puso,
kahit na sa gitna ng lahat ng katanyagan at kayamanang nakamit sa paglipas ng mga taon. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga nagawa, nakaramdam si Manny ng isang lumalaking kawalan, isang utang na loob na hindi kailanman nababayaran sa taong nagpakain hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang pag-asa noong pinakakailangan niya ito. Habang sinusundan ng kanyang daliri ang balangkas ng figura sa kupas na litrato, gumawa siya ng desisyon na magpapabago sa dalawang buhay magpakailanman. Ang kanyang pangkat ng mga tagapayo ay agad na pinakilos upang hanapin ang gurong si Lega Mendoza saan man siya mapunta. Sa loob ng maraming taon, hindi magiging madali ang paghahanap dahil ang Pilipinas ay lubhang nagbago. Sa nakalipas na 2 dekada kung saan ang mga lungsod ay nagbabago at ang mga tao ay lumilipat upang maghanap ng mas magagandang oportunidad. Gayunpaman, determinado si Manny na hanapin ang babaeng nagpakita ng habag noong walang ibang nagmamalasakit. Upang sa wakas ay pasalamatan siya para sa pagkain. Nagpakain sa kanyang kinabukasan at para sa mga turong humubog sa kanyang pagkatao. Bago pa man dumating ang mga profesional na tagapagsanay sa kanyang buhay, sinimulan ng pangkat ni Manny ang isang masusing paghahanap sa mga talaan ng paaralan sa General Santos at tanging mga maalikabok na dokumento at mga hindi kumpletong file ang natagpuan. Binura ng panahon ang maraming bakas at natuklasan nila na ang orihinal na paaralan kung saan nagturo ang liga ay giniba. Ilang taon na ang nakalilipas upang magbigay daan para sa isang shopping center. Naghiwa-hiwalay na ang mga dating empleyado at marami sa mga tala ng paaralan mula sa panahong iyon ang nawala noong isang matinding baha na tumama sa rehiyon noong mga unang taon ng 2000. Lumawak ang paghahanap sa mga kalapit na nayon kung saan ipinakita ng mga katulong ni Manny ang mga lumang litrato ng guro sa mga lokal na residente. Nagsimulang lumitaw ang mga pira-pirasong kwento. May ilan na nagsabing si Ligaya ay may iba pa. Pumunta sa isla ng Mindanao pagkatapos magretiro. Sinasabi naman ng iba na umalis siya upang alagaan ang mga may sakit na kamag-anak sa Maynila. Ang bawat palatandaan ay humantong sa mga walang patutunguhan na parabang ang gurong nagpakain sa isang magiging kampiyon ay basta na lamang. Naglaho sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng ilang linggong walang saysay na paghahanap, isang pambihirang tagumpay ang nangyari nang makilala ng isang dating janitor ng paaralan. Ang larawan ni Ligaya. Habang nalalaki ang mga mata, sinabi sa kanila ni Ernesto Dizon na ang guro ay lumipat sa isang maliit nayon sa baybay na tinatawag na Barangay Maan. Matapos magtamo ng stroke na nag-iwan sa kanya na bahagyang paralisado. Ayon sa kanya, si Ligaya ay namumuhay sa katamtamang kalagayan na umaasa lamang sa tulong ng mga kapitbahay at isang maliit na pensyon ng gobyerno. Tumindi ang puso ni Manny sa balita, pinaghalo ang saya sa paghahanap sa kanya at kalungkutan ng malaman ang kanyang kalagayan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, nag-organisa siya ng isang palihim na pagbisita sa nayon, determinadong hindi makakuha ng atensyon ng media. Ito ay magiging isang personal na paglalakbay, isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan, at isang pagkakataon upang tuparin ang isang utang na pasasalamat na itinatago sa kanyang puso sa loob ng maraming dekada. Para sa espesyal na misyong ito, pinili niyang maglakbay nang wala ang kanyang karaniwang kasama na mga gwardiya at tagapayo habang ang helicopter na may lokal na pahintulot at dating organisadong suporta sa logistic ay lumilipad sa mga rural na tanawin ng Pilipinas. Patungong Barangay Maan, nasaksihan ni Manny sa bintana ang parehong mga kalagayan ng kahirapan na nagmarka sa kanyang pagkabata na nananatili pa rin sa maraming lugar ng bansa. Pinatibay ng lugar ang kanyang determinasyon, hindi lamang napasalamatan si Ligaya kundi pati na rin na gumawa ng isang bagay na maaaring magpabago sa kanyang buhay tulad ng pagbabago niya sa kanya maraming taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng isang simpleng plato ng pagkain. Ang maliit na nayon ng Barangay Maan
ay nagising ng umagang iyon nang hindi pinaghihinalaan. Ang marinal na pagbisita na malapit na nitong matanggap. Si Manny Pacquiao, na nakasuot lamang ng simpleng maong at puting kamiseta, ay naglakad sa mga kalsadang lupa nang hindi napapansin ng ilang sandali bago siya nakilala ng unang residente. Ang balita ng kanyang presensya ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong dayami, at di nagtagal ay nagsimulang bumuo ng maliliit na grupo sa paligid niya na may mga tingin ng paghanga at pagkagulat. Sa tulong ng isang lokal na residente na nagngangalang Dato Maglana, si Manny ay ginabayan patungo sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng nayon na may bubong na sink at isang simpleng beranda kung saan ang isang walang laman na upuang tumba-tumba ay marahang gumagalaw kasabay ng simoy ng dagat. Ang amoy ng ligaw na jasmine ay pumuno sa hangin habang papalapit siya, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa bawat hakbang. Sa pamamagitan ng kalahating bukas na pinto, nasulyapan niya ang isang matandang figura na may puting buhok na nakatali sa parehong katangiang buhok, na ngayon ay mas payat at pilak. Musika. Si Teacher Liga Mendoza sa edad na 78 ay nakaupo sa tabi ng bintana at nakatingin sa labas upang makita ang kanyang marupok na katawan na nakasandal sa isang gilid dahil sa stroke na kanyang naranasan ilang taon na ang nakalilipas. Ang mga kamay na dating nagbabahagi ng pagkain sa isang gutom na batang lalaki ay bahagyang nanginginig ngayon habang hawak ang isang librong luma na dahil sa paggamit. Ang kasimplihan ng kanyang bahay ay lubhang naiba sa buhay. Nang maluho ni Manny, ang mga nababalat na dingding, mga lumang muebles at isang maliit na altar na may mga imahe ng mga santong Katoliko ang tanging nakikitang mga palamuti sa simpleng kapaligiran. Nang sa wakas ay pumasok si Manny sa silid. Dahan-dahang itinaas ni Lega ang kanyang mga mata, nalilito sa pagkakaroon ng isang estranghero sa kanyang bahay. Hindi agad nakilala ang mga taon ang nagpabago sa batang kalansay na yon. Bilang isang malakas at may kumpiyansang lalaki. Nang magalang na, lumuhod si Manny sa harap niya na may maluha-luha at nahihiyang ngiti sa kalamang sumilay ang isang pamilyar na bagay. Sa titig ng matandang si Herman, ang nanginig na mga kamay niya ay dumampisa. Mukha ng kampiyon ng mundo, sinusundan ang mga linyang. Iginuhit ng panahon hanggang sa isang kislap ng pagkilala ang lumiwanag sa kanyang mukha. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mukhang kulubot ni Ligaya nang sa wakas ay naunawaan niya kung sino ang nakaluhod sa harap niya. Sa tahimik at malalim na matalik na sandali, walang kailangang sabihin. Ang batang nagtitinda ng tinapay ay bumalik bilang isang malaking lalaki, isang kampiyon, isang buhay na alamat. Umapaw ang emosyon sa pagitan ng dalawa habang lumilipas ang mga dekada sa muling pagsasamang iyon. Na nagpapatunay na ang mga gawa ng kabaitan, kahit na kasing simple ng pagsasalo-salo, ay maaaring magtanim. Nang mga binhina ang mga bunga ay namumulaklak ng higit pa. Sa ating maiisip, ang mga sumunod na oras ay puno ng mga kwentong ibinahagi ni Manny at Lega. Bawat isa ay pinupunan ang mga puwang ng mga dekada ng paghihiwalay. Ang malumanay na boses ng guro, bagamat mahina na ngayon, ay nagsalaysay kung paano niya nagpatuloy sa pagtuturo sa loob ng 20 taon pa. Matapos makilala si Manny na palaging pinapanatili ang ugali ng pagdadala ng dagdag na pagkain para sa mga batang nangangailangan. Buong pagmamalaki niyang ikinuwento kung paano niya sinubaybayan ang mabilis na pag-angat ng kanyang dating protet sa pamamagitan ng mga pahayagan at ang maliit na telebisyon na pinagsasaluhan ng mga kapitbahay sa mga malalaking laban. Si Manny naman ay isiniwalat kung paano ang mga pangunahing aralin sa matematika na itinuro ni Ligaya ay naging mahalaga sa pagpigil sa kanya na malinlang sa kanyang mga unang kontrata sa boxing. May emosyon sa kanyang boses, inilarawan niya kung paano ang mga nakaka-inspire na kwentong ibinahagi niya noong mga kainan na yon ay nagpatibay sa kanyang determinasyon sa pinakamahihirap na sandali ng kanyang karera. Lalo na pagkatapos ng masasakit na pagkatalo, kung kailan pinagdududahan ng lahat ang kanyang kakayahang bumangon muli. Laking gulat ni Manny, si Ligaya ay nag-iwan ng mga klipi ng pahayagan. Mga kwento tungkol sa bawat isa sa kanyang mahahalagang laban sa isang album na isinuot ng panahon at halumigmig ng dagat.
Lumipas ang hapon habang ang dalawa ay nag-uusap. Sa mga mausisang kapitbahay na paminsan-minsang sumilip sa mga bintana upang kumpirmahin ang mga tsismis na ang maalamat na si Pacquiao ay talagang naroon sa simpleng bahay ng retiradong guro. Ibinahagi ni Lega ang mga detalye tungkol sa kanyang buhay pagkatapos ng pagreretiro, tulad ng stroke na naglimita sa kanyang mga paggalaw at ang pagkawala ng kanyang asawa. Ilang taon na ang lumipas ng walang mga anak. Nakahanap siya ng ginhawa sa nagkakaisang komunidad ng Barangay Maban kung saan madalas siyang dinadalaw ng mga dating estudyante na may dalang mga sariwang prutas at balita mula sa labas ng mundo. Marami sa mga dating estudyanteng ito, bagamat nais siyang tulungan sa mas malaking paraan, ay naharap sa kanilang sariling mga kahirapan sa pananalapi sa isang rehiyon kung saan kakaunti ang mga pagkakataon sa ekonomiya. Sa pag-uusap, maingat na pinagmasdan ni Manny ang mapanganib na mga kondisyon ng bahay. Ang bubong na may kitang-kitang tagas, mga pansamantalang instalasyon ng kuryente, mga muebles na isinuot ng panahon at halumigmig. Napansin din niya ang iba't ibang gamot na nakahanay sa isang simpleng istante at nakita kung paano si Lega ay paminsan-minsang napapangiti sa sakit kapag gumagalaw. Hindi binabanggit ang kanyang mga obserbasyon, isinaalang-alang niya sa isip ang bawat pangangailangan, bawat detalye na maaaring magpabuti sa kalidad ng buhay ng taong napakahalaga sa kanyang paglalakbay. Nang lumipas ang araw sa abot tanaw ng dagat, na naglalabas ng kulay kahel na kulay sa simpleng bintana, inihain ni Lega kay Manny ang isang plato ng chicken adobo na may kanin na inihanda. Lalo na para sa okasyon. Ang pamilyar na aroma ay agad na nagbalik sa boksingero noong mga panahong iyon sa paaralan kung kailan ang parehong ulam ay isang piging para sa kanyang walang laman na tiyan. Kumakain ng may pasasalamat sa bawat tinidor. Naramdaman ni Manny na kumpleto ang siklo. Ang parehong pagkain, ang parehong mapagbigay na mga kamay, ngunit ngayon, sa ganap na magkaibang mga sitwasyon, para sa pareho. Kinabukasan, nagising si Barangay. Maanda may kakaibang pagkabalisa. Dumating na ang mga truck at malalaking sasakyan. Sa gabi, estratehikong nakaparada. Sa labas ng nayon, nagsimulang magbaba ng mga materyales sa konstruksyon, kagamitang medikal, at mga bagong muebles ang mga pangkat ng mga nakaunipormeng manggagawa habang nagmamasid ang mga lokal ng may lumalaking kuryosidad. Maingat na inilikas ang bahay ni Lega noong nakaraang gabi at pansamantalang pinatuloy ang guro sa pinakamagandang insa karatig na rehiyon ng hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Sa loob ng buong linggo, ang maliit na nayon ay naging isang matinding konstruksyon na lugar kung saan ang mga manggagawa ay nag-o-offer shift ng walang tigil. Ang lumang bahay na kahoy ni Lega ay ganap na inayos. Isang bagong bubong ang inilagay, pinatibay ang mga dingding, pinamoderno ang mga electrical at hydraulic installation. Pinalitan ang mga sahig at pinalaki ang mga bintana upang magbigay ng mas maraming natural na liwanag at tanawin ng dagat na gustong-gusto niyang pagmasdan. Isang access ramp ang itinayo upang mapaunlakan ang kanyang mga may kapansanan sa paggalaw at ang mga kagamitang medikal ay maingat na inilagay sa mga silid. Kasabay nito, isang katabing istruktura ang mabilis na nagsimulang mabuo. Ang tila dating ekstensyon ng bahay ay nagpakita ng sarili bilang isang maliit na sentro ng edukasyon sa komunidad na may kasamang modernong aklatan, mga computer, mga kagamitan sa pagtuturo, at sapat na espasyo para sa 20 bata. Sa mga panlabas na dingding, ang mga lokal na artista ay nagpinta ng makukulay na mural na naglalarawan ng mga eksena ng kulturang Pilipino at mga nakaka-inspire na mensahe tungkol sa edukasyon at tiyaga. Kabilang ang isang hiwalay na representasyon ng isang batang nagtitinda ng tinapay na pinakakain ng isang mabait na guro.
Sa ika-8 araw, matapos ang lahat ng renobasyon na natapos sa maikling panahon, salamat sa walang limitasyong mapagkukunan ni Manny at mga pangkat na nagtatrabaho ng 24 oras, dumating ang sandali ng dakilang pagbubunyad. Ibinalik si Lega sa nayon sakay ng isang komportableng kotse, hindi pa rin lubos na nauunawaan ang dimensyon ng kung ano ang darating. Ang kanyang mga mata, napagod na dahil sa edad, ay nanlaki sa gulat nang makita ang buong komunidad na nagtipon sa harap ng dapat sanay kanyang lumang bahay na ngayon ay hindi na makilala sa panibagong kagandahan nito. Naghintay si Manny sa pasukan ng ari-arian, elegante ang pananamit, ngunit may kinakabahan at umaasang ngiti. Nang dalhin si Leah sa kanya, ang World Boxing Champion, ay muling lumuhod sa harap niya, sa pagkakataong ito ay simbolikong nag-aalok ng isang ginintuang susi. Sa boses na puno ng emosyon, sa wakas ay ipinahayag niya ang kanyang regalo. Hindi lamang ang ganap na naayos na bahay ang umakmasa kanyang mga pangangailangan, kundi pati na rin ang gurong si Lega Mendoza Educational Center na patuloy na pinupondohan ng isang pundasyong nilikha, lalo na upang parangalan ang kanyang pamana ng kabaitan at edukasyon na tinitiyak na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pera o kalusugan habang nabubuhay siya. Katahimikan ang bumalot sa nayon habang pinoproseso ni Ligaya ang laki ng regalong nasa harap niya. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan habang hawak niya ang ginintuang susi, isang simbolo ng isang pagbabago na hindi niya maisip sa kanyang pinakaambisyosong mga pangarap. Ang mga unang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mukha na may marka ng panahon. Sa una ay mahiyain na patak, di nagtagal ay naging isang hindi mapigilang agos ng purong emosyon at pasasalamat na hindi maipahayag ng mga salita. May mga nag-aalangan na hakbang na sinuportahan ng kanyang bagong personalized na ergonomic. Pumasok si Walker Lega sa binagong bahay. Bawat detalye maingat kong pinlano para sa kanyang kaginhawahan at mga partikular na pangangailangan. Ang modernong kusina na may mabababang countertop para sa wheelchair access. Ang banyo na may mga support bar at adapted shower. Ang kwarto na may komportableng kama sa ospital na maaaring i-adjust sa elektronikong paraan. At ang maluwang na beranda na may magandang tanawin ng dagat kung saan naghihintay sa kanya ang isang bagong rocking chair. Ang bawat kwarto ay pinalamutyan ng kanyang mga paboritong kulay na natuklasan sa pamamagitan ng mga hiwalay na pag-uusap sa kanyang malalapit na kapitbahay. Ang katabing educational center ay mas kahanga-hanga dahil sa kakayahang maglingkod sa lahat ng mga bata ng Barangay Maan at mga karatig komunidad ng libre. Higit pa sa pisikal na istruktura, inanunsyo ni Manny na ang kumpletong scholarship ay iaalok taon-taon sa mga pinakadedikadong estudyante, upang matiyak na maipagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral sa mga pinakamahusay na unibersidad. Sa Maynila, isang pangkat ng mga kwalipikadong guro ang natanggap na may malalaking sweldo at garantiya ng dekalidad na pedagogical resources, isang bagay na hindi pa nagagawa sa mahirap na rehiyon ng Pilipinas. Nang sa wakas ay nakapagsalita na si Ligaya, ang kanyang boses ay napupuno ng emosyon at nagpahayag ng hindi inaasahang pag-aalala. Paano niya makakayanan ang lahat ng iyon sa kanyang kalagayan? Malumanay na umiti si Manny na ipinaliwanag na isang propesyonal na pangkat ng pamamahala ang mag-aalaga sa lahat ng aspeto ng operasyon at pananalapi. Ngunit lahat ng mahahalagang desisyon ay dadaan sa kanya bilang panghabang buhay na honorary director. Bukod pa rito, isang nurse at isang personal assistant ang titira sa isang mas maliit na bahay sa likod ng ari-arian na tinitiyak ang 24 oras na pangangalaga para sa kanyang kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan sa ginhawa. Sa pagtatapos ng araw ng pagdiriwang, nang sa wakas ay naghiwa-hiwalay na ang komunidad at natanggap na ni Ligaya ang laki ng kanyang bagong realidad. Umupo si Manny sa tabi niya sa binagong beranda, pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng dagat. May malalim na pagiging simple. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng regalong iyon ay kaunting bahagi lamang ng nararapat sa kanya dahil pinakain niya hindi lamang ang katawan ng kanyang gutom na anak, kundi pangunahin na ang kanyang kaluluwa at ang kanyang
Mga pangarap kung saan ang lahat ay nakakita lamang ng isang kawawang batang walang kinabukasan. Ang tahimik na mga luhang patuloy na dumadaloy sa mukha ng guro ay ang pinakamalinaw na patotoo na ang tunay na kayamanan ay wala sa material na halaga ng mga bagay kundi sa kakayahang baguhin ang buhay sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng tunay na kabaitan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang isinagawa ang Gurong Ligaya Mendoza Educational Center at ang pagbabago sa Barangay Maan ay nakikita hindi lamang sa pisikal na istruktura kundi pangunahin na sa panibagong diwa ng komunidad. Ang maliit na yon sa baybay na dating minarkahan ng kahirapan at kakulangan ng mga oportunidad ay nagiging isang regional na sanggunian sa dekalidad na edukasyon. Ang mga pamilya mula sa mga karatigpok ay nagsimulang lumipat sa lugar na nagdala ng bagong buhay at kaunlaran sa rehiyon. Bagamat ang mga unang resulta sa akademiko ng mga mag-aaral ay nagpakita na ng makabuluhang pagsulong, si Ligaya sa kabila ng kanyang mahinang kalusugan ay nakahanap ng bagong enerhiya sa pakikilahok araw-araw sa mga aktibidad sa paaralan, pagbabahagi ng mga kwento ng buhay sa mga bata at pagbibigay inspirasyon sa isang bagong henerasyon ng mga Pilipino na maniwala sa kanilang potensyal anuman ang kanilang pinagmulan. Ang kanyang presensya sa sentro ng edukasyon ay naging isang sagradong ritual. Tuwing umaga, 9:00 ng umaga, siya ay inihahatid sa kanyang wheelchair papunta sa aklatan kung saan ang mga batang estudyante ay nagtitipon sa paligid niya upang makinig sa mga kwento ng pagtitiyaga at katapangan. Kabilang ang pambihirang paglalakbay ng isang batang tagapagtaguyod ng tinapay na naging kampiyon sa mundo. Ang epekto ng kilos ni Manny Pacquiao ay umabot ng lampas sa mga hangganan ng Barangay Malban. Ang kwento ng madamdaming muling pagsasama sa pagitan ng kampiyon at ng kanyang dating tagapagtaguyod ay naging tanyag sa pambansa at internasyonal na media na nagbigay inspirasyon sa isang alon ng mga katulad na inisyatibo sa buong bansa. Ang iba pang mga Pilipinong atleta at kilalang tao ay nagsimulang maghanap ng mga tagapayo at guro mula sa kanilang nakaraan upang suklian ang mga natanggap na kabaitan na lumikha ng isang kusang kilusan ng pasasalamat at pagkilala sa mga tagapagturo ng bansa. Si Manny, kahit nasa gitna ng kanyang abalang karera at mga pangako sa politika, ay regular na bumibisita sa sentro, palaging nagdadala ng mga bagong ideya at mapagkukunan upang mapalawak ang proyekto. Sa mga pagbisitang ito, sinikap niyang makasama si Ligaya sa isang simpleng pagkain ng chicken adobo na ginagaya ang ritual na nagmarka sa simula ng kanilang koneksyon. Ilang dekada na ang nakalilipas. Sa mga matalik na sandaling ito, malayo sa spotlight at mga kamera, hinayaan ng world champion ang kanyang sarili na maging muli bilang batang si Manny na nagpapasalamat sa kabaitang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang kwento ni Ligaya at Manny ay naging isang makapangyarihang paalala kung paano ang maliliit na gawa ng habag ay maaaring lumikha ng mga alon ng pagbabago na lumalaganap sa loob ng maraming henerasyon. Sa bawat silid ng educational center, isang hiwalay na pleke ang nagpakita ng parehong mensahe sa Tagalog at Ingles. Huwag malimitahan ang kapangyarihan ng isang simpleng plate ng pagkaing iniaalok ng may taos pusong pagmamahal. Maaaring ito ang nagpapakain sa kinabukasan ng isang buong bansa. Ang pilosopiyang ito ang naging puso ng proyektong pedagogical ng institusyon kung saan ang bawat mag-aaral ay hinikayat hindi lamang na maghanap ng akademikong kahusayan ngunit pangunahin upang linangin ang kabaitan at pagkabukas palad bilang mga pangunahing halaga nang tanungin ng mga mamamahayag tungkol sa kung ano ang kanyang naramdaman na pinararangalan sa ganitong karangyaan. Palaging tumutugon si Ligaya ng may parehong tahimik at simpleng pagtanda na nagmarka sa kanyang buong buhay. Hindi niya kailanman pinakain si Manny ng umaasa ng anumang uri ng gantimpala o pagkilala. Sinundan lamang niya
Ang likas na simbuyo ng kanyang puso sa harap ng isang gutom na bata. Ang kanyang mapagpakumbabang tugon ay sumasalamin sa pinakamalalim na diwa ng pambihirang kwentong iyon. Ang tunay na kabaitan ay hindi umaasa ng kapalit, ngunit kapag itinanim sa matatabang lupa, maaari itong mamulaklak sa mga anyo na higit pa sa anumang inaasahan ng tao. Binabago hindi lamang ang mga individual na buhay, kundi ang kapalaran ng buong komunidad sa pamamagitan ng nakakahawang kapangyarihan ng halimbawa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa aming channel.